Walang political persecution o pag-uusig kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Yan ang giit ng Malacanang kasunod ng anunsyo ni Roque na hihiling ito ng political asylum o proteksyon sa Netherlands. Nitong buwan lang muli nakita sa publiko si Roque matapos niyang hindi sumipot sa mga pagdinig ng House Quad Committee sa illegal na Philippine offshore gaming operations kung saan siya nadadawit. Dahil sa kanyang pagliban sa investigasyon, naglabas ang Kamara ng contempt order para idetine si Roque. Nahaharap din ang dating tagapagsalita sa reklamong human trafficking. Kinuwestiyon ni Communications Undersecretary Claire Castro kung paano magkakaroon ng political persecution sa gitna ng mga ebidensyang lumabas sa pagdinig sa Kamara. So how could there be a political persecution if all the pieces of evidence are overwhelming? Pero tiwala si Roque na mapapatunayan niya ang political persecution. Dito sa Europa, unheard of yung isang warrant of arrest na indefinite ang lifetime, number 1. Number 2, walang bail. So, at number 3, malinaw naman yan na ito isang investigasyon sa Pogo na nais nilang talagang i-link si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, no? Paliwanag ni Roque, kung pagbibigyan ng kanyang political asylum request, magkakaroon siya ng karapatan sa non-refoulement. Sa ilalim ng international law, ang isang individual na bibigyan ng non-refoulement ay hindi pwedeng ipadeport o pabalikin sa bansang pinagmulan hanggang sa matapos ang investigasyon. Para sa human rights group na Karapatan, hindi pagbibigyan ang request ng dating tagapagsalita at mas mabuti kung babalik na lang siya ng bansa. We think this is his way of really evading the process of investigation on his accountability in relation to the POCOs. It's better to face the investigations here. Dagdag ng grupo, plano nilang makipagdialogo sa Dutch government para ihayag ang kanilang oposisyon sa request ni Roque. Base sa Netherlands government, ang isang individual na humihiling ng political asylum ay dapat magpasa ng application sa Immigration and Naturalization Service o IND sa Terapel. Dadaan sa panayam at assessment ang aplikante. Kung kinakailangan ng proteksyon, magbibigay ang Immigration Service ng Asylum Residence Permit. Kung denied ang application, pwede itong iapila. Ilan sa mga Pilipinong nanatili sa Netherlands para sa political asylum ay ang yumaong Communist Party of the Philippines founder Joma Sison at National Democratic Front leader Luis Halandoni. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Deniza Fernandez, Newswatch Plus.